Magandang araw! Ako si Binibining Menya at ngayong araw, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa estruktura ng epiko. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa estruktura ng epiko. Ang una ay simula o introduksyon. Sa simula ng epiko, ipinapakilala ang pangunahing tauhan, karaniwan ay isang bayani, pati na rin ang setting o tagpuan, panahon at lugar. Dito rin kadalasang sinisimula ng pagpapakita ng mga pambihirang katangian ng bayani, tulad ng pagkakaroon ng kakaibang kapanganakan o kagila-gilalas na lakas kahit bata pa lang. Ang ikalawa ay pagkakaroon ng matapos ipakilala ang tauhan may lilitaw na o maaring isang mahirap na misyon. Ang bayani ay kailangang maglakbay o magtagumpay laban sa mga pagsubok na ito. Minsan may mga mahika o Diyos na tumutulong sa bayani. Ang ikatlo naman ay kasukdulan. Ito ang pinakamatinding bahagi ng pakikipagsapalaran. Ito ang na bahagi ng kwento kung saan nahaharap ang bayani sa pinakamalaking pagsubok. Maaaring ito ay isang matinding labanan o isang mahalagang desisyon na magpapasya sa kanyang kapalaran. Dito, sinusukat ang tunay na katatagan at kadakilaan ng bayani. Ang pang-apat na estruktura ay wakas, resolusyon o katapusan. Matapos ang nagtatagumpay ang bayani at nagbabalik sa kanyang bayan. Siya ay tinatanggap bilang isang dakilang tao o minsan ay itinuturing na isang Diyos o alamat. Minsan din, tinataguyod niya ang kapayapaan o pag-unlad sa kanyang lugar. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.